Ako si Jake, isang taxi driver. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pagod na ako, pero kailangan ko pang bumiyahe para may maiuwi ako sa pamilya ko. Tahimik ang kalsada. Tanging ingay lang ay ang mahina kong radyo at ang tunog ng makina. Habang binabaybay ko ang madilim na daan, may napansin ako isang babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi, mahaba ang buhok, at nakayuko pumapara siya. Dahan-dahan kong pinara ang taxi at binuksan ang pinto. Wala naman akong nakitang ibang tao sa paligid, kaya kahit medyo may kaba, pinasakay ko siya. Sa may dulo lang po. Mahina niyang sabi. Tumango ako at itinuloy ang pagmamaneho. Tahimik siya sa buong biyahe. Nakatingin lang siya sa bintana. Tinignan ko siya sa rearview mirror. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakpan ang buhok. Habang lumalapit kami sa destinasyon, biglang lumabig ang loob ng sasakyan. Para akong nalulunod sa bigat ng hangin. Napansin kong nanginginig na ang kamay ko sa manibela. Pagdating sa lugar, huminto ako at lumingon para singilin siya. Pero wala na siya. Kinilabutan ako. Agad ako lumingon sa upuan. Wala ni anino ng kahit sinong tao. Pero may naiwan doon. Basang bakas ng isang taong nakaupo. Napalunok ako. Mabilis kong hinawakan ng manibela. Handa nang umalis. Pero napatingin ako sa rearview mirror. At doon ko siya nakita. Nasa likod ko pa rin siya. Nakangiti. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Basta ang naaalala ko lang, nagising ako, nanginginig sa loob ng taxi. Nasa isang madilim na kalsada pa rin. Pero wala na siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin o kung gaano ako katagal doon. Pero mula noon, tuwing may babaeng pumapara sa gabi, hindi ko na siya sinasakay. Ako si Ramil, isang taxi driver. Matagal na akong taxi driver. Sanay na sa gabi. Sanay na sa kwento ng mga kapwa ko tsuper. Pero isang gabi, isang pasahero ang hindi ko makakalimutan. Madaling araw, halos wala ng pasahero. Nag-aabang ako ng sasakyan sa Marcos Highway nang may pumara sa akin. Isang dalaga, nakasuot ng pulang bestida. Maputi siya, mahaba ang buhok, at mukhang galing sa isang party. "Kuya, sa Antipolo po," sabi niya nang may ngiti. Walang kakaiba sa kanya. Maaliwalas ang mukha niya at mukhang masiyahin. Habang bumabiyahe, panay ang kwento niya tungkol sa pamilya niya, sa kasiyahang pinuntahan niya, at kung paano niya gustong makauwi agad dahil inaantok na siya. Mga 30 minuto lang, nakarating na kami sa lugar na sinasabi niya. Isang lumang bahay sa dulo ng isang tahimik na kalsada. "Magkano po, kuya?" tanong niya. 300 lang, miss." Ngumiti siya at sinabing, "Sandali lang po, kukunin ko lang po ang bayad sa loob." Pagkatapos nun, bumaba siya at pumasok ng bahay. Nagantay ako. 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto. Pero wala pa rin siya. Bumaba ako ng taxi at lumapit sa pinto. Magalang akong kumatok. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. "Ano po yun?" Kasi po,
May hinatid akong dalaga dito. Sabi niya, kukunin niya lang po yung bayad niya. Pero hindi pa po siya bumabalik. Napakunot ang noon ng matanda. Dalaga? Dito? Imposible. Hindi po. Sigurado ako. Siya mismo ang nagturo ng bahay na to. Napatingin ng matanda sa loob ng bahay. Parang may inaalala. Tumingin siya ulit sa akin at mahinang sinabing, ilang taon na pong walang nakatira dito. Bigla akong kinalabutan. Sinilip ko ang loob. Walang gamit, puro alikabok. Parang matagal ng abandonado. Mabilis akong bumalik ng taxi. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Bago ako makaalis, tumingin ako sa likod ng matanda. At doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa likod, nakangiti. Pero this time, maputla na siya. At may dugo sa kanyang pulang bestida. Ako si Dante. Gabi-gabi akong bumabiyahe. Sanay na sa madilim, sanay na sa katahimikan ng kalsada. Pero kahit gaano ako kagaling iwasan ng peligro sa Maynila, may isang bagay akong hindi inaasahan. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Madaling araw nun, pasado 1:00. Halos sarado na ang karamihan ng establishmento at bihira na ang mga tao sa lansangan. Habang bumabagtas ako sa isang madilim na bahagi ng Espanya Boulevard, may pumara sa akin, isang lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakayuko at nakasuot ng itim na hoodie. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Pagpasok niya sa likod ng taxi, malamig ang hanging sumalubong sa akin. Hindi yung tipong lamig ng aircon, kundi yung nakakakilabot na lamig. Parang sumisip-sip ng init mula sa balat ko. Boss, sa Pasig lang. Mahina niyang sabi. Tumango ako at nagmaneho. Sa unang 5 minuto, tahimik lang siya. Nararamdaman ko ang bigat ng presensya niya sa likod. Minsan, sinisilip ko sa rearview mirror. Pero dahil sa madilim na hoodie niya, hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Habang bumabiyahe kami, napansin kong lumihis ako sa tamang ruta. Wala sa plano ko ang lumiko, pero parang otomatikong bumaling ang manibela. Lumingon ako sa kanya sa salamin. Dito ba talaga daan, boss? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Dito na ako kinabahan. Tinignan ko uli siya sa rearview mirror at doon ko napansing wala siyang mukha. Isang blankong balat lang ang nasa ilalim ng hoodie niya. Walang mata, ilong o bibig. Para siyang nilalang na hindi dapat nandito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumaba. Pero hindi ako makagalaw. Bigla siyang huminga ng malalim at isang malamig na boses ang lumabas. Malapit na tayo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero bigla ako nagpreno. Nanginginig ang kamay ko sa kaba. Lumingon ako ng mabilis sa upuan. Wala na siya. Bukas pa rin ang pinto ng taxi. Hindi ko siya narinig bumaba. Hindi ko man lang naramdaman ang pagbukas ng pinto. Pero ang mas kinilabutan ako, sa upuan, may naiwan siyang marka. Isang madilim na anino. Parang paso ng sunog. Nakaukit sa upholstery ng taxi. Simula noon, hindi na ako bumiyahe tuwing 1:00 ng madaling araw. Ako si Arnel. Matagal na akong bumabiyahe bilang taxi driver. Sanay na ako sa kung ano-anong klaseng pasahero.
lasing, nagmamadali, tahimik at madaldal. Pero isang gabi, may isinakay akong pasahero na hindi ko makakalimutan. Alauna ng madaling araw at wala nang halos tao sa kalsada. Dumaan ako sa isang madilim na bahagi ng EDSA, malapit sa isang abandonadong gusali. Biglang may pumara sa akin, isang lalaki, maitim at matangkad. Pagsakay niya, agad niyang sinabing sa may libingan lang. Medyo kinabahan ako, pero hindi ako nagpahalata. Baka naman kasi caretaker lang siya o may dadalawin sa sementeryo. Tumango ako at sinimulan ng biyahe. Tahimik lang siya sa likod. Wala man lang ingay o paggalaw ng damit. Pagtingin ko sa rearview mirror, nakatungo lang siya. Hindi ko makita ang mukha niya. Mga 10 minuto kaming ganito. Tahimik, mabigat ang hangin. Parang may bumibigat sa dibdib ko habang palapit kami ng palapit sa libingan. Saka ko siya narinig. Isang mahina, mabagal na tawa. Patingin ako sa salamin. Hindi siya gumagalaw, pero malinaw kong naririnig ang tawa niya. Mababa, matining, parang hindi tao. Lalo pang lumakas. Hanggang sa naging halos halakhak na. Dito ako kinabahan. Boss, bababa na po kayo dito? Tanong ko ng may kaba. Walang sagot. Tumigil ako sa harapan ng sementeryo. Hindi siya bumaba. Hindi rin siya gumalaw. Pero ang tawa niya, lalo pang lumakas. Dahan-dahan akong lumingon sa likod. At doon ko siya nakita. Nakatingin siya sa akin. Pero wala siyang mata, ilong o bibig. Pero malinaw kong naririnig ang halakhak niya. Wala na akong inaksayang segundo. Binuksan ko ang pinto. Lumandag ako palabas ng taxi at tumakbo palayo. Nang lingunin ko ang sasakyan, tahimik na ulit. Wala nang pasahero. Pero ang radyo ng taxi biglang bumukas. At mula sa speaker, narinig ko ulit ang tawang yon. Ako si Ben. Tagal na akong bumabiyahe sa gabi. Sanay sa katahimikan at malamig na madaling araw. Pero kahit gaano ako kasanay sa dilim, hindi ko inakalang mararanasan ko ang isang gabing magbabago sa buhay ko. 2:00 ng madaling araw at nag-aabang ako ng pasahero sa isang madilim na kalsada sa Quezon City. Walang katao-tao, pero maya-maya may pumara sa akin. Isang babae, mahaba ang buhok, nakasuot ng simpleng blusa at palda. Pagpasok niya sa taxi, amoy ko agad ang kakaibang amoy. Parang lumang kahoy na naulanan. May halong mapait na samyo ng kandila. Kuya, sa Fairview lang po. Mahina niyang sabi. Tumango ako at nagmaneho. Tahimik lang siya sa likod. Panay ang sulyap ko sa rearview mirror. Pero hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakpan ang kanyang buhok. Habang binabaybay namin ang daan, unti-unting lumalamig ang loob na sasakyan. Ramdam kong parang may bumibigat sa hangin. Lumingon ako ng bahagya sa gilid ng salamin. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa rearview mirror, wala siyang refleksyon. Napapitlag ako. Nanginginig ang kamay kong humawak sa manibela. Sa gilid ng mata ko, malinaw ko siyang nakikita, nakaupo, tahimik at nakayuko. Pero sa salamin,
Wala siyang anino. Huminga ako ng malalim at pilit na hindi pinansin. Baka guni-guni ko lang. Baka pagod lang ako. Pero habang papalapit kami sa destinasyon, bigla niyang sinabi, "Kuya, dito na lang po." Huminto ako. Di na ako lumingon sa likod. Basta itinodo ko na lang ang tapang ko. At mahina niyang tinanong, "Magkano po, kuya?" Saka ko lang napansin, hindi siya gumagalaw. Hindi siya bumababa. Dahan-dahan, kahit takot na takot ako, sinilip ko uli siya sa rearview mirror. Halos mapasigaw ako. Nandoon na siya. Pero this time, nakatingin na siya sa akin at wala siyang muka. Dali-dali akong bumaba na taxi. Iniwan ang makina. Tumakbo palayo. Ilang minuto akong hindi makagalaw. Nakatayo sa tabi ng kalsada. Habol ang hininga. Nang makabawi ako ng lakas ng loob, lumapit ulit ako sa taxi at sumilip sa loob. Wala nang tao. Pero ang mas nakakakilabot, sa upuan, may naiwang piraso ng isang bulaklak na ginagamit sa lamay. Ako si Noel. Matagal na ako nagmamaneho ng taxi. Pero hindi ko akalain na may mararanasan akong ganito. 12:00 ng madaling araw. Walang katao-tao sa kalsada, maliban sa mga iilang sasakyan na dumaraan. Habang binabaybay ko ang isang madilim na bahagi ng Top Avenue, may pumara sa akin. Isang lalaking naka-jacket. Nakayako at tila nagmamadali. Pagpasok niya, naamoy ko agad ang kakaibang amoy. Parang lumang kahoy na nabasa ng ulan. "Boss, sa may North Cemetery lang." May hina niyang sabi. Napatingin ako sa rearview mirror. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya dahil nakayuko siya. Pero kita kong maputla ang balat niya. Tahimik ako nagmamaneho. Pilit na hindi iniinda ang kakaibang lamig na unti-unting bumabalot sa loob ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin kong iba na ang dinadaanan ko. Dapat nasa highway pa kami. Pero parang nasa masikip na iskinita na ako. Kahit hindi naman ako lumiko. "Dito na lang ako, boss." Biglang sabi ng pasahero. Huminto ako. Paglingon ko para singilin siya, wala nang tao sa likod. Ang pinto, sarado pa rin. Wala namang bumukas. Nanginginig ang kamay kong lumingon sa rearview mirror at halos mabitawan ko ang manibela. Sa salamin, nakita ko siyang nakaupo pa rin. Pero this time, nakatingin na siya sa akin. Walang muka. Isang itim na hukay lang ang nasa gitna ng kanyang ulo. Dali-dali akong bumaba ng taxi. Iniwan ang sasakyan at tumakbo palayo. Kinabukasan, binalikan ko ang taxi ko sa parehong lugar kung saan ko ito iniwan. Pero ang nakapagtataka, wala ako sa Maynila. Nasa harapan ako ng North Cemetery.